welcome back ulit sa aking channel. So, update ko lang kayo sa mga hinebi prune ko nung nakaraan na mga bogies. So, ito na sila. Ayan, kung na nakaraan ay pausbong pa lang yung mga dahon nila. So, ngayon, ito na, magwa 1 month na. Ayan, mga dilaw na ang dahon. Ayan, ang ganda, diba? So, nagsisimula na silang lumago. Mababa na malago. Ayan, para na silang mga binonsai, pero rooted yan. So, ito yung mga pang-grap ko na hindi ko pa pinutol. Ayan, kasi pang-grap ko sila, may mga RS ako. So, ito yung iba. Ayan, malalago na sila, oh. Ayan, nagaganda ng dahon. Mga talbos pa lang, pero ang gaganda na. Ayan. Ayan. Ito yung may graph. Ayan ang El Tinto. Ganda talaga ng dahon niya. Ayan yung iba. Tanglong. Ayan, yung mga butterfly. Talagang heavy prune ginawa ko dyan. Talagang halos stick na lang sila. Pero tingnan nyo naman ng tumubo. Ang ganda. Ayan, oh. Ang ganda ng mga leaves. So, ayan. Ayan. Mga bagong usbong. So, ito yung nandito sa may taas. Tingnan nyo naman yung ito, namatay. Talagang ganon, may namamatay. Hindi siya natuwa. Tapos ito, ayan, nakita nyo ba yung aking Elijah Davy? So, ang ganda, diba? O, dahon pa lang. Yung pinakatalbos niya talagang nagpipink-pink. Ang ganda ng itsura niya. Tapos, ayun yung aking Orange Wonder na matibay. Matibay sa ulan ang bulaklak, kaya nandyan sila. Expose sila sa araw. Tapos, tingnan nyo tong aking bugis na nasa labas ng bahay. Maliit lang to eh. Cuttings lang to. Na pinatubo ko, tapos tinanim ko dyan sa labas. Ayan, tingnan nyo naman. Ang laki-laki na niya. Mas malaki pa siya sa akin. At, may pabulaklak na siya. Ayan oh. Oh, may bulaklak na. Diba? Dito kasi siya sa labas. Hindi rin to maselan sa ulan. Kasi wala naman siyang tabing, pero hindi nalalagas, hindi nagiitim yung kanyang mga dahon. So, kaya sakto lang siya dito sa labas ng bahay. Ayan, okay lang siyang maulanan. So, ito yung aking gagawin. Ito yung aking igagraft. So, may graft na siya dati. Ito, El Tinto. Yan. Ano lang to, ordinary na orange. Parang Alfonso siya. Hindi ko lang, wala kasing idea nung binili ko. Pero ordinary lang siya. So, yan yung aking gagrapan. At kukuha na ako dito ng ipanggagrap ko. Dito sa mga to. Kasi bala ko na talaga siyang i-cut din para lumago. Ayan, ngayon ko pa lang siya puputulan. Para maigrap at meron na ring lumago na rin siya. Kaya lang hindi lahat kasi may mga natitira pa akong mga RS na paggagrapan ko sa kanila. So, kukuha lang ako dito ng ilan para ikabit ko doon. So, kuha tayo. Ito ay Milo Batik. Ayan. Kuha tayo dito ng, ayan. Tingnan nyo kung gaano kahaba. O, diba? Matured naman na yung tangkay niya. Tapos dito, may rayfish at saka sakura belacan. So, ayan, isa. Tapos, kuha pa tayo ng isa pa. Eto, yung medyo matigas-tigas na yung ano niya, yung sanga. Kasi, rooted yung ating kakabitan. Medyo matigas na yung pagkakabitan natin. Kaya dapat medyo matigas din yung ikakabit natin. So, para mas may chance mabuhay. Ayan. Kuha tayong blue wave. Ayan.
para merong iba-ibang kulay maging yung ating igagrab. So, ayan. Ayan na sila. So, ayan yung mga nakuha natin. Ayan. Yan yung ating mga igagrap. Panggagrap natin doon sa ayan. So, ito na. Ito yung ating gagamiting RS na rooted lang. So, matigas na yung mga tangkay. Kaya matigas din yung kinuha nating pang sayon. So, ayan, dilinisan lang natin to. Linisan natin yung mga dahon niya. Tatanggalin natin yung ibang sanga. Ayan. Yung mga dulo. Ayan, ganyan. Tapos ito. Ayan. Para dyan natin ikakabit yung sayon natin mamaya. Oops, matigas. Ayan. So, para maging maganda, iba-iba siyang variety. Iba-ibang kulay. Pag namulaklak. Ayan. Yan o, ayan. Ayan. Pero maganda rin naman itong mamulaklak, orange. Kaya lang mas gusto ko yung maraming kulay. So, pwede naman natin siyang gawing maraming kulay. Kaya kabitan na lang natin. Ayan, lilinisin lang natin yung mga dahon-dahon dyan. Ayan, ito. Sa ilalim pa. Ayan, tanggalin natin yung mga dahon na yan. Kasi hindi natin yan kailangan. So, ayan. Diyan tayo magkakabit ng ating sign. So, kuha tayo ng blade. Ayan. Ang ganda ng kuko ko, no? Arte-arte. Kulay pula. Isa lang naman. So, linisin natin. Yan. Yung pinagputulan. Ayan. Ayusin natin. So, tapos, hihiwaan lang natin yan sa gitna. Ganyan. Yan. Oops. Tapos, kuha tayo ng RS. Sayon na ikakabit natin dyan. Ayan. Tapos, yan. Ilinisan lang natin ng ganyan. Yan. Ayan. Oops. Ayan. Pagtapos yung balatan ng ganyan, yan na yung ating ikakabit dun sa hiniwa natin. So, ito. Oops. Ayaw. Tulungan natin siyang ibuka. Para hindi mabali yung ating sayon. Tulak nyo lang pababa. Ayan. Ay, sus. Ayan. Lumabas siya, tumabingi. So, lagyan natin ng grafting tape. Ayan. Para magdikit sila dyan. So, ikot-ikot lang. Ayan. Ikot nyo. Ikot nyo. Siguraduhin nyo natakpan nyo yung naikat nyo na sayon. Tapos, tali lang ng ganyan. Yan. Putulin natin para hindi naman mahaba. At pagkatapos, gagamit tayo ng plastic ng ice candy. Yan. Yan yung pang susupot natin dyan. Dahil stick lang naman yan at maliit. So, ayan. Ganyan lang. Tapos, talian lang natin yung dulo. Para walang hangin na makapasok at mag-moist siya sa loob. Ayan. Tali lang. Ayan, meron na tayong isa. Tapos isa pa. Isa pa ulit. Ayan. Ganun ulit. Ayan. Ingat lang sa paggamit ng blade. Baka mahiwa kayo. Napakatalas pa naman yan. Yan, hiwaan lang natin sa gitna. At, yan na. Kuha ulit tayo ng ikakabit natin dyan. So, yan. Ayusin natin. Tapos, balatan ulit natin ng ganyan. Kabilaan. Ayan. Kabilaan po. At itusok natin dun sa ating
RS. Pag ganito kalit yung RS nyo, pili kayo ng sayon na kasing size nung mismong pagkakabitan nyo para hindi lalagpas yung binalatan nyo. Pwedeng mas kasing size niya o kaya mas maliit. Wag lang yung mas malaki yung sayon. Kasi lalabas yung binalatan. So, ayan. Ayan. Tali-tali lang ulit natin. Ganyan. Ayan. Ayan. Mahirap kasi makabili ng RS na yung malalaki talaga. Lalo't wala ka namang space. Malalaking space. So, yung mga ganitong RS, pwede na to. Yung mga rooted na medyo matagal na, matigas na. Ayan, pwede nyo na siyang i-grab. Ganito lang, ayan. Tali lang natin ng ganyan. Tapos putulin natin. Tapos ganun lang din, susuputan natin siya ng plastic ng ice candy. Tapos, tatali natin yung ilalim. Ganun lang. Paulit-ulit lang yung procedure niyan. Sa pag-grab yan. Tali lang natin ng ganyan. Para hindi makapasok yung hangin. At mabilis siyang mag-moist. So, ayan. Ganyan. Tali lang ng ganyan. Oops. Ayan. Hindi ko na binidyo yung iba pa. Kasi pare-parehas lang naman din yung procedure yan. Haba kasi ng sobra yung video natin kapag isama ko pa yung iba. So, ito na silang lahat. Na-grab ko na. At mag-iintay na lang tayo ng ilang weeks para malaman natin kung mabubuhay o hindi. So, ito yung hindi ko na tinanggal. Kasi grafted na yan. Na-grab ko na yan dati. Ayan, L-tin to na napakaganda. Ganda ng dahon. Parang raffles-raffles yung dulo. Ayan, tapos maputi-puti na light yellow ang kulay niya. Ang ganda. Dahon pa lang, ang ganda na. So, sana mabuhay din itong mga to. Ayan. Medyo madami-dami din sila. Kaya madami-dami din yung kulay na lalabas dyan. Kung sakaling mabubuhay. So, till next video po. Thanks for watching. Ayan. Bye muna.